Ang asawa ko ay nakatayo sa podium ng Grand View Hotel Ballroom, hawak ang baso ng champagne na itinaas, ang kanyang diploma sa MBA mula sa Ateneo, halos kumikinang sa likod niya sa projection screen. Maganda siya ng gabing iyon, puno ng kumpiyansa sa kanyang tagumpay, napapaligiran ng 200 sa kanyang pinakamalapit na mga kasamahan at miyembro ng pamilya, nagdiriwang ng kanyang promosyon bilang Senior Vice President. At malapit na niyang ipahiya ako sa publiko sa paraang hindi ko malilimutan. Gusto kong pasalamatan ang lahat na nagbigay daan dito, sabi ni Carla. Ang boses niya ay may partikular na tono ng pagmamataas na natutunan ko nang makilala sa loob ng 8 taon naming pagsasama, lalo na ang aking ama, Ricardo, na nagturo sa akin na sa negosyo, kailangan mong malaman kung kailan iiwan ang mga talo. Huminto siya sandali para sa epekto, at naramdaman kong bumagsak ang aking sikmura dahil alam ko na ang darating. Narinig ko na ang mga bersyon ng talumpating ito sa kusina namin, sa kwarto namin, bulong-bulong sa kanyang ina habang umiinom ng alak, pero hindi kailanman sa publiko, hindi sa harap ng lahat ng kilala natin. Ang asawa ko, Jaime, na nakaupo dyan, itinuro niya ng direkta sa akin at 200 ulo ang lumingon para tumingin. Nag-drop out siya sa kolehiyo para simulan ang tinatawag niyang negosyo, isang maliit na software company na pinapatakbo niya sa garahe namin. At sa totoo lang, oras na para sabihin ng isang tao ang iniisip nating lahat. Nabibigo ito, Jaime. Ang iyong cute na maliit na proyektong coding ay lumulunod at hinila pababa ang pangalan ng pamilya natin kasama nito. Tahimik ang buong silid. Hindi yung respetadong katahimikan ng isang makahulugang sandali, kundi yung hindi komportabling katahimikan ng mga taong nakasaksi ng isang bagay na hindi dapat nila makita. Kaya ngayong gabi, may anunsyo ako, tuloy ni Carla. At nakita ko ang kanyang ama, Ricardo, na tumatango ng pagpayag mula sa kanyang mesa. Bukas ng umaga, pupunta ako at ang aking ama sa opisina ni Jaime. Magbibigay kami ng offer para bilhin ang kanyang kumpanya. Hindi dahil may halaga ito, kundi dahil kailangang may maglagay ng wakas sa kanyang kahirapan bago pa niya tayo mapahiya lalo. Tumayo si Ricardo, itinaas ang baso. Kay Carla, na laging marunong humarap sa mahihirap na sitwasyon nang may grasya at katalinuhan. Sumabog ang palakpakan sa buong silid. Nakaupo lang ako roon, ang hindi ko nagalaw na steak ay lumalamig na sa plato sa harap ko. Pinapanood ang aking asawa na tumatanggap ng papuri para sa plano niyang ipahiya ako lalo. Walang tumingin sa akin. Walang nagtatanong kung okay lang ako. Ako lang ang dropout na asawa ni Carla, ang talunan na kailangang i-manage na parang masamang investment. Tumayo ako ng tahimik, inilagay ang napkin sa mesa at lumabas ng ballroom na walang salitang binitawan. Hindi man lang napansin ni Carla na umalis na ako hanggang nasa pickup truck ko na ako. Nagmamaneho palayo sa Grand View Hotel, palayo sa party ng kanyang promosyon, palayo sa 8 taon ng unti-unting pagkakabigkis sa bigat ng kanyang paghamak. Ano ang hindi alam ni Carla? Ano ang hindi natutunan ng kanyang MBA mula sa Ateneo? Ano ang hindi kayang ipredikto ng karanasan sa negosyo ng kanyang ama ay nabukas ng umaga pagdating nila sa garahe kong opisina na umaasa silang makakita ng desperadong talunan na handang magbenta, matutuklasan nila kung ano ang mangyayari kapag minaliit mo ang isang dropout. Ako si Jaime Morales at ito ang kwento kung paano sinubukan ng aking asawang galing sa Ivy League na sirain ang aking kumpanya at sa huli ay siya mismo ang nawasak sa lahat ng kanyang itinayo. Kung invested ka na sa kwento ng paghihiganti at pagtubos, paborito mo ngayon, pindutin ang subscribe button, mag-comment sa baba tungkol sa isang pagkakataon na minamaliit ka ng isang tao at ismash ang like button. Clears throat. Maniwala ka sa akin, gusto mong makita kung paano ito uunlad. 8 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Carla sa isang coffee shop malapit sa campus ng UP Diliman. Ako ay 24, nagtatrabaho sa code para sa magiging kumpanya ko. Siya ay 23, tapos na sa MBA sa Ateneo, pero bumibisita sa Maynila para sa recruiting season. Nag-click agad kami. Siya ay matalino, ambisyosa, driven.
Ako ay masigasig sa teknolohiya, sa pagbuo ng isang bagay mula sa wala, sa pagbabago kung paano pinamamahalaan ng mga negosyo ang kanilang operasyon. Hindi ka katulad ng ibang tech guys, sabi niya sa aming ikatlong date. Talagang nakikinig ka. Iniisip mo ang mas malaking larawan. Nahulog ako ng todo. Nag-propose ako pagkatapos ng 1 taon. Nagpakasal kami 6 na buwan pagkatapos sa isang seremonya na binayaran ng mga magulang niya dahil ang aking software company ay bata pa, halos break-even pa lang. Nagtalumpati si Ricardo sa aming kasal tungkol sa kung gaano siya ipinagmamalaki na nakahanap ang kanyang anak ng may potensyal kahit hindi ko natapos ang computer science sa Mapua. Minsan ang pinakamahusay na entrepreneurs ay yung hindi sumusunod sa tradisyonal na landas, sabi niya. At lahat ay tumawa na parang papuri iyon. Pero narinig ko ang subtext. Hindi ka sapat para sa anak ko, pero pinili ka niya, kaya gagawan natin ng paraan. Ang unang ilang taon ay hindi naman masama. Umakyat si Carla sa hagdan ng korporasyon sa Apex Financial, isang malaking investment firm kung saan may koneksyon ang kanyang ama. Ako ay nagtatrabaho ng 80 oras sa isang linggo para buuin ang aking kumpanya, Vertex Solutions, mula sa simula. Dalubhasa kami sa Enterprise Resource Planning Software, tumutulong sa mga katamtamang laking kumpanya na i-streamline ang kanilang operasyon. Walang glamorous, walang lalabas sa balita, simpleng solid at practical na software na nagsosolve ng totoong problema. Pero habang tumataas ang karera ni Carla, sa mata niya ay tumigil lang sa akin. Uuwi siya na nagkukwento tungkol sa million-peso deals, international clients, promosyon na may corner office at executive parking. Uuwi ako na nagkukwento tungkol sa pagdebug ng code, sa wakas ay nakakuha ng client sa Cebu, sa mabagal at hindi glamorous na trabaho ng pagbuo ng isang bagay na sustainable. Jaime, kailan ka ba lalaki? Tanong niya mga 2 taon sa aming pagsasama. Kailan ka titigil sa paglalaro sa garahe at magkakaroon ng totoong trabaho? Ito ay totoong trabaho, Carla. May 12 bagong kliyente tayo noong nakaraang quarter. 12? Tumawa siya. Isang deal ang isinara ko kahapon na mas malaki pa sa buong taon ng kita ng kumpanya mo. Naging pattern na yon. Bawat usapan ay nagiging paghahambing. Bawat tagumpay ko ay binabawasan ng isa sa kanya. Bawat pagkakataon na sinusubukan kong ibahagi ang excitement tungkol sa breakthrough o bagong kontrata, ipinaalala niya na isa pa rin akong dropout na naglalaro ng computer habang siya ay nagtatayo ng tunay na karera. Mas malala pa ang ama niya. Si Ricardo Santos ay nagtayo ng sariling investment firm mula sa simula at hindi niya hinayaan na makalimutan iyon ng sinuman. Nakaupo siya sa hapag namin na nagpapaliwanag tungkol sa estratehiya sa negosyo, market trends, kahalagahan ng tamang edukasyon at credentials. At tinitingnan niya ako na parang charity case na kinuha ng kanyang anak. Jaime, naisip mo ba ang bumalik sa eskwela? Tanong niya noong Thanksgiving dinner 3 taon na ang nakalipas. Tapusin mo ang degree mo. Baka mag-MBA ka pa tulad ni Carla. Bigyan mo ang sarili mo ng kredibilidad sa mundo ng negosyo. Nagbuo ako ng negosyo, Ricardo. Hindi mahalaga ang degree kapag lumilikha ka ng value. Lahat mahalaga kapag sinusubukan mong seryosohin, sagot niya, habang hinihiwa ang kanyang turkey na may katumpakan ng isang lalaking gumugol ng buhay sa pagputol ng pangarap ng iba. Ang credentials ay nagbubukas ng pinto. Ang ginagawa mo ay umaasa lang na mananatiling bukas ang mga pinto. Tumango si Carla kasama ang ama niya, sumasang-ayon tulad ng lagi niyang ginagawa. Doon ko na-realize na may problema ang aming pagsasama. Hindi dahil hindi kami magkasundo, kundi dahil tumigil na siyang makita ako bilang partner at sinimulan akong tingnan bilang proyektong kailangang ayusin. Naging palagi na ang pagpuna. Hindi sapat ang bilis ng paglago ng kumpanya ko. Hindi sapat ang estratehiko ng mga desisyon ko. Ang pagtanggi kong mag-hire base sa rekomendasyon ng ama niya ay hindi matalinong negosyo. Bawat usapan ay naging pagkakataon para ituro ang mga pagkakamali ko. Para ipaalala na habang siya ay umuunlad sa tunay na mundo ng negosyo, ako ay halos nakaligtas lang sa garahe. Alam mo ba kung ano ang problema mo? Sabi niya,
6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos kong tanggihan muli ang mungkahi ng ama niya na magdala ng outside investors. Masyado kang mayabang para aminin na kailangan mo ng tulong. Ang tunay na negosyante ay alam kung kailan tumanggap ng tulong mula sa mga taong talagang nakakaintindi kung paano gumagana ang mga bagay. Ang tunay na negosyante rin ay alam kung kailan sinusubukang kunin ang kontrol ng kumpanya, sagot ko. Tiningnan niya ako na may halong awa. Jaime, walang gustong kunin ang kumpanya mo. Maniwala ka, wala roon na may halagang kunin. Ang usapan na yon ang naging turning point. Tumigil na akong magbahagi kahit ano tungkol sa Vertex Solutions kay Carla. Tumigil na akong magkwento tungkol sa bagong kliyente, bagong kontrata, bagong developments. Hayaan siyang isipin kung ano ang gusto niya tungkol sa aking nabibigong maliit na garahe business habang nakatuon ako sa pagbuo ng isang bagay na tunay. Ano ang hindi alam ni Carla na sadyang itinago ko sa kanya sa nakalipas na 6 na buwan ay na ang Vertex Solutions ay hindi nabibigo. Sa katunayan, malapit na kami sa isang bagay na malaki. Kinabukasan pagkatapos ng promotion party niya, nagising ako ng 5:00 ng umaga sa opisina ko. Sa sofa sa sulok ako natulog, ayaw umuwi, ayaw harapin ang tagumpay na ekspresyon ni Carla. Nag-text sa akin ang business partner ko, Tito Cheng, bandang hating gabi. Nakita ko ang video. In-post ito ng asawa mo sa social media. Pare, sorry, pero alalahanin mo ang mangyayari bukas ng 10:00. Hayaan mong dumating sila. Ngumiti ako sa text na iyon. Si Tito ang dating roommate ko sa Mapua bago ako nag-drop out para tumutok sa Vertex. Natapos niya ang degree tapos sumama pa rin sa akin dahil naniniwala siya sa binubuo natin. Sa nakalipas na 6 na buwan, nasa negosasyon kami sa isang Fortune 500 company. Gusto nilang bilhin ang teknolohiya natin, particular ang proprietary algorithm natin na nag-o-optimize ng supply chain management sa paraang hindi kayang tapatan ng iba. Malaki ang offer, mas malaki kaysa sa alam ng sinuman maliban kay Tito at sa akin. Itinago namin ito, naghihintay ng final contracts, naghihintay ng tapos ng trabaho ng mga abogado. At ngayon, 10:00 ng umaga, eksakto kung kailan plano ni Carla at ng ama niya na dumating sa garahe para sa insulting buyout offer, may nakaschedule akong video call sa acquisition team para pirmahan ang final papers. Halos perpekto ang timing. 9:30 ng umaga, narinig ko ang Mercedes ni Carla na pumasok sa driveway, sinundan ng Lexus ng ama niya. Nakaupo ako sa desk ko, laptop open, video call ready. Si Tito sa tabi ko at ang lawyer namin, Jenny Reyes, ay naka-standby. Pumasok muna si Carla, sinundan ni Ricardo. Pareho silang mukhang pupunta sa libing na sa isip nila ay iyon nga, ang libing ng aking nabigong negosyo. Jaime, sabi ni Carla, pareho pa rin ang condescending tone mula kagabi. Kailangan nating pag-usapan ang future ng kumpanya mo. Talaga ba? Tanong ko, hindi inaangat ang tingin mula sa screen. Nilinis ni Ricardo ang lalamunan. Anak, nandito kami para tulungan ka. Sinabi sa akin ni Carla ang tungkol sa financial situation mo, kung paano ka nahihirapan at napag-usapan namin, handa kaming magbigay ng offer. Bibilhin namin ang Vertex Solutions, babayaran ang utang mo, bibigyan ka ng sapat para magsimula ulit. Baka bumalik ka sa eskwela, tapusin ang degree. Napakabuti naman, sabi ko. Sa wakas ay tumingin sa kanila. Ano ang offer ninyo? Naglabas si Carla ng folder, inilagay sa desk ko na parang legal papers. Nag-o-offer kami ng 12 milyon. Makatarungan iyan kung isasaalang-alang ang kasalukuyang kita mo at ang katotohanang hindi ka pa nakakagawa ng totoong profit. Kinuha ko ang folder, tiningnan ang terms na ginawa nila nang walang input ko, walang agreement, kahit hindi tinanong kung interesado akong magbenta. Inassume lang nila, inassume na desperado ako, nasira, nabigo para tanggapin ang anumang mumo na itinatapon nila. Iyan ang offer ninyo, sabi ko. 12 milyon para sa kumpanyang binuo ko sa loob ng 8 taon. Jaime, maging realistic ka, sabi ni Ricardo. Ang kumpanya mo ay nagkakahalaga kung ano ang handang bayaran ng isang tao. At ngayon, kami lang ang handang magbayad ng kahit ano. Talaga ba? Ngumiti ako at nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Carla na may pagkalito.
Tito, anong oras na? Alas 9:58, sabi ni Tito mula sa kanyang desk sa sulok. Perfect timing. Iniharap ko ang screen ng laptop sa kanila. Tingnan ninyo, hindi kayo lang ang interesadong sa aking maliit na nabigong garahe business. Sa katunayan, mga 2 minuto mula ngayon, magkakaroon ako ng video call sa acquisition team mula sa Bridgepoint Technologies. Namutla si Carla. Bridgepoint? Ang Bridgepoint? Ang mismong iyon, kinumpirma ko. Alam ninyo ang Fortune 500 company na sinubukan ng firm ninyo na makipagsosyo noong nakaraang taon? Yung tumanggi sa Apex Financial dahil hindi sapat ang innovative ang proposal ninyo. Tinitingnan ni Ricardo ang screen. Ano ang nangyayari rito? Ano ang nangyayari? Sabi ko habang lumitaw ang video call notification ay na ang Bridgepoint ay nasa negosasyon sa pag-acquire ng Vertex Solutions sa nakalipas na 6 na buwan. Gusto nila ang proprietary supply chain optimization algorithm namin at handa silang magbayad ng mas malaki kaysa sa inyong insulting na P12 milyong offer. Pinindot ko ang accept sa video call. 3 mukha ang lumitaw sa screen. Ang CEO ng Bridgepoint, ang CFO at ang Head of Acquisitions. Magandang umaga, Jaime, sabi ng CEO. Handa na ba tayo para i-finalize ito? Talagang handa, sagot ko. Na-review na ng lawyer ko ang lahat. Okay na tayo mag-proceed. Nanigas si Carla, pinapanood habang pinipirmahan ko ang digital documents, habang lumalabas ang mga numero sa screen, habang unti-unting narerehistro ang katotohanan ng nangyayari. Ang acquisition price ay 2.3 billion, hindi para sa buong kumpanya, kundi para sa 60% stake habang nananatili ako bilang CTO at pinapanatili ang creative control. Pagkatapos ng call 20 minuto pagkatapos, nakatayo pa rin sina Carla at Ricardo roon na walang galaw. Ang insulting buyout offer nila ay nakalimutan na sa desk ko. 2.3 billion, bulong ni Carla. Nagkakahalaga ng 2.3 billion ang kumpanya mo. Mukhang higit pa riyan, sabi ko. Nag-value sila sa amin ng 3.9 billion total. Pinapanatili ko ang 40% at guaranteed position na may complete autonomy, plus performance bonuses na nakabase sa performance ng technology sa ecosystem nila. Namula ang mukha ni Ricardo. Paano? Paano ito posible? Ang revenue streams mo, ang client base mo, wala sa sense. May sense kung talagang naiintindihan mo ang technology, imbes na ipalagay na talunan lang ako, sabi ko. Ang Vertex Solutions ay walang malaking revenue dahil nasa development mode kami. Nagbuo kami ng isang bagay na revolutionary, isang bagay na kakailanganin ng bawat major supply chain company sa buong mundo. Nakita iyon ng Bridgepoint. Naintindihan nila kung ano ang ginagawa natin. Kayo nakakita lang ng dropout sa garahe. Umupo si Carla sa upuan, halatang gumuho ang maingat niyang binuo na mundo. Jaime, hindi ko alam. Hindi mo sinabi sa akin. Tumigil ako sa pagkukuwento sa iyo 6 na buwan na ang nakalipas, sagot ko. Bawat pagkakataon na sinusubukan kong ibahagi ang nangyayari sa kumpanya, tinatanggihan mo, tinutuya, ipinaalala na naglalaro lang ako habang nagtatayo ka ng tunay na karera. Kaya tumigil ako sa pagbabahagi. Nakatuon ako sa trabaho habang nakatuon ka sa pagtingin sa akin pababa. Pero bakit hindi mo sinabi? Tanong niya, lumalabas ang luha sa mata niya. Kagabi sa party ko, nakaupo ka lang habang ipinahiya mo ako sa harap ng 200 tao. Natapos ko, nakaupo ako roon. Pinakinggan kitang i-anunsyo ang plano mong bilhin ang aking nabigong kumpanya, ilagay sa wakas ang kahirapan nito. Pinakinggan ko ang ama mong mag-toast sa kakayahan mong humarap sa mahihirap na sitwasyon, ibig sabihin ako. At alam mo ba kung ano ang na-realize ko, Carla? Umiiyak na siya ngayon. Tumutulo ang maskara sa kanyang ayos na mukha. Na-realize ko na hindi mo talaga ako minahal. Minahal mo ang ideya ng pag-aayos sa akin, ng paghubog sa akin sa isang bagay na maaaprubahan ng ama mo. Pero hindi mo minahal si Jaime Morales, ang dropout na naniniwala na makakabuo siya ng makabuluhang bagay. Minahal mo ang proyekto, ang fixer-upper, ang charity case. Sinubukan ni Ricardo na mag-recover. Jaime, maging reasonable tayo rito. Emosyonal ka ngayon, naiintindihan, pero isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong pagsasama.
para sa pamilya. Natapos ang aming pagsasama kagabi nang ideklara ng asawa ko sa publiko na walang halaga ako, sabi ko. At tungkol sa pamilya, bubuo ako ng isa na dapat mayroon ako. Mga taong naniniwala sa akin, sumusuporta, hindi sinusukat ang value ko sa Ateneo degrees at corporate titles. Naglabas ako ng envelope na inihanda ko kagabi, inilunsad ito kay Carla. Divorce papers. I-file ko ngayon. Makukuha mo ang nakasaad sa prenup na kung isa sa alang-alang na wala akong dala nang magpakasal kami at 8 taon mong sinabi na talunan ako, hindi dapat maging debate iyon. Jaime, pakiusap, sabi ni Carla, hinawakan ang kamay ko. Kaya nating ayusin ito. Nagkamali ako. Sinusubukan ko lang tulungan. Tulungan? Tumawa ako, hinila ang kamay. Carla, hindi mo sinusubukang tulungan. Sinusubukan mong kontrolin, i-manage, pilitin ako na maging isang taong hindi ako. Well, congratulations. Matagumpay mong na-manage ako palabas ng buhay mo. Nilinis ni Tito ang lalamunan mula sa sulok. Jaime, gusto ng Bridgepoint team na mag-schedule ng celebration dinner ngayong gabi. Lilipad sila mula sa Singapore. Maghanda ka na siguro, tumayo ako, kinuha ang mga gamit. Oo, gawin natin yon. Magiging maganda na makasama ang mga taong talagang iginagalang ang binuo ko. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, tinawag pa ako ni Carla isang beses pa. Ano ang sasabihin ko sa mga tao? Nakita ng lahat ang video. Alam ng lahat ang sinabi ko. Lumiko ako, tinitingnan siya. Talaga? Tinitingnan siya sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Sabihin mo ang totoo, Carla. Sabihin mo na ikaw ang nabigo. Hindi sa negosyo, magaling ka roon. Pero sa pagsasama, sa partnership, sa pagkakita, sa taong nasa harap mo kung sino talaga siya. Sabihin mo na ang Ateneo MBA mo ay hindi nagturo sa iyo ng pinakamahalagang aral. Huwag kailanman maliitin ang mga taong dapat mong mahalin. Ang mga sumunod na linggo ay kaguluhan. Pero yung magandang uri, yung nagmumula sa tagumpay, imbes na kabiguan. Gumawa ng headline sa tech industry ang acquisition ng Bridgepoint. Dating Mapua dropout nagbenta ng kumpanya sa $2.3 billion basahin sa isang artikulo. Revolusyon sa supply chain. Paano binago ng Vertex Solutions ang laro basahin sa isa pa. Sinubukan ni Carla na tawagan ako ng maraming beses. Pero hindi ko sinagot. Sinubukan ng ama niya na mag-set up ng meetings sa pamamagitan ng intermediaries. Siguro umaasa na mailigtas ang ilang uri ng business relationship. Tinanggihan ko ang bawat request. Ang lawyer ko, si Jenny, ang nag-handle ng lahat ng komunikasyon tungkol sa divorce. Kino-question niya ang prenup, sabi ni Jenny sa isa sa aming meetings. Sinabi na itinago mo ang assets, na sadyang itinago ang tunay na value ng kumpanya. Hindi ako nagtago ng kahit ano, sabi ko. Tumigil lang ako sa pagbabahagi dahil tumigil siyang makinig. Hindi iyon tatagal para sa kanya. May dokumentasyon ako ng bawat pagkakataon na pinahiya niya ang kumpanya mo sa publiko, kasama ang video mula sa promotion party niya. Halatang wala siyang tiwala sa Vertex Solutions. Hindi niya maklaim na may karapatan siya sa isang bagay na sinubukan niyang sirain. Natapos ang divorce 3 buwan pagkatapos. Wala siyang nakuha mula sa sale dahil ironclad ang prenup at ang kumpanya ay ganap kong pag-aari na binuo bago at sa panahon ng aming pagsasama nang walang financial contribution mula sa kanya. Sinubukan niyang sabihing ang kanyang emotional support ay bilang contribution pero hindi naawa ang judge lalo na pagkatapos panoorin ang video ng speech niya sa promotion party. Jijing. Morales, sabi ng judge, hindi ka maaaring gumugol ng mga taon na ideklara sa publiko na walang halaga ang isang bagay tapos i-claim na may value lamang pagkatapos makilala ng iba ang worth nito. Hindi iyan ang paraan ng contribution. Narinig ko sa mga mutual acquaintances na ang promosyon ni Carla sa Apex Financial ay tahimik na binawi. Lumalabas na ang pagpapahiya sa asawa sa viral video ay hindi maganda para sa corporate image. Nawalan ng ilang kliyente ang investment firm ni Ricardo na hindi nagustuhan ang paraan niya ng pagpilit sa isang successful entrepreneur. May sense of humor pala ang karma. Nag-throw ng party sina Tito at ako 6 na buwan
pagkatapos ng acquisition, nagdiriwang ng integration ng Vertex Solutions sa operasyon ng Bridgepoint. Ginagamit na ang algorithm namin ng 200 kumpanya sa buong mundo. Nagre-revolusyon kung paano nila pinamamahalaan ang supply chains. Ang teknolohiyang binuo ko sa garahe ay nagbabago ng buong industriya. Naalala mo ba noong nag-offer sila ng P12 million? Sabi ni Tito, itinaas ang beer. Pinakamagandang rejection sa buhay mo. Pangalawa, correct ko. Ang pinakamaganda ay noong tumigil akong tanggapin ang bersyon ni Carla kung sino ako dapat. Sa parehong party na yon, nakilala ko si Sofia Martinez, isang venture capitalist na dalubhasa sa early-stage tech companies. Siya ay matalino, nakakatawa, at tunay na interesado sa trabaho mismo imbes na sa pera na nalilikha nito. Nag-usap kami ng maraming oras tungkol sa teknolohiya, pagbuo ng kumpanya, kahalagahan ng paniniwala sa isang bagay, kahit sabihin ng lahat na baliw ka. Narinig ko ang tungkol sa ginawa ng ex mo, sabi ni Sofia. Ang video sa promotion party ay naglibot sa investment circles. Nagulat ang mga tao. Hindi na ba ngayon? Ngayon ginagamit na ito bilang cautionary tale tungkol sa pagkilala ng value. Tungkol sa kung paano ang pinaka-revolutionary na kumpanya ay madalas mukhang hindi impressive mula sa labas. Tungkol sa kung paano hindi nangangahulugan ang credentials ng karunungan. Nagsimula kaming mag-date hindi long after ang party na iyon. Hindi kailanman tinanong ni Sofia kung bakit ako nag-drop out sa Mapua o kung nagsisisi ako na wala akong MBA. Mahalaga sa kanya ang binubuo ko, kung saan patungo ako, kung sino ang nagiging ako. Isang taon pagkatapos ng acquisition, inimbita akong magsalita sa isang tech conference sa Manila. Ang topic ay pagbuo kahit may mga doubters. Halos tanggihan ko dahil ayaw kong gawing speaking opportunity ang disaster sa pagsasama ko. Pero kinumbinsi ako ni Tito na kailangang ikwento ang kwento. Kailangan marinig ito ng mga tao, Jaime. Hindi lang tungkol sa pera o tagumpay, kundi tungkol sa pananatiling tapat sa vision mo kapag sinasabi ng lahat na mali ka. Iyon ang talagang kailangan ng innovation. Kaya pumunta ako at habang nakatayo ako sa stage na tinitingnan ang 500 taong dumating para marinig ang tungkol sa pagbuo ng kumpanya laban sa odds, ibinahagi ko ang buong kwento. Ang garahe, ang duda, ang pagiging dismissive, ang promotion party, ang divorce, lahat. Ang ex-wife ko ay may Ateneo MBA, sabi ko patungo sa dulo ng talk ko. Mayroon siyang lahat ng credentials, lahat ng advantage, lahat ng dahilan para maging kumpiyansa sa kanyang judgment. At lubos siyang sigurado na walang halaga ang kumpanya ko. Sigurado siya dahil tinuruan siya na may partikular na itsura ang tagumpay, na nagmumula sa specific credentials ang value, na ang mga walang markers na iyon ay hindi makakabuo ng mahalagang bagay. Huminto ako, hinayaang lumubog iyon. Pero narito ang hindi natutunan ng Ateneo MBA niya. Ang disruption ay hindi kailanman mukhang impressive sa simula. Ang innovation ay hindi sumusunod sa tradisyonal na playbook. Ang pinakamahalagang kumpanya sa kasaysayan ay nagsimula sa mga garahe at dorm rooms at kakaibang maliit na workshops dahil doon pupunta ang mga tao kapag nagbuo sila ng bago. Isang bagay na hindi kasya sa lumang models, lumang assumptions, lumang paraan ng pagsukat ng worth. Pagkatapos ng talk, dosenang tao ang lumapit para ibahagi ang sariling kwento. Mga entrepreneurs na pinanghamak ng asawa, magulang, kaibigan, mga nag-drop out o hindi nakapagkolehiyo o pumili ng unconventional paths. Mga sinabihan na sayang ang oras, sayang ang potensyal, sayang ang buhay. Binigyan mo ako ng permiso na itigil ang paghingi ng paumanhin, sabi ng isang batang babae, may luha sa mata. Ginagawa ko ang sarili kong maliit dahil sa tingin ng pamilya ko ay joke ang startup ko. Pero tama ka. Ang credentials nila ay hindi nangangahulugan na naiintindihan nila ang binubuo ko. Ang usapan na iyon ang nagpaalala sa akin kung bakit ako pumayag magsalita. Hindi para magyabang tungkol sa tagumpay o ipahiya pa si Carla, kundi para sabihin sa lahat na minamaliit na hindi sila baliw, na mahalaga ang vision nila, na ang credentials at pedigrees at tradisyonal na markers ng tagumpay ay hindi nagtatakda kung sino ang makakabuo ng future.
3 taon pagkatapos ng acquisition, ang teknolohiya ng Vertex Solutions ay tumatakbo sa mahigit 1,000 kumpanya sa buong mundo. Itinaas ako ng Bridgepoint bilang Chief Innovation Officer, binigyan ng resources para mag-develop ng bagong teknolohiya. Lumaki ng malaki ang personal net worth ko sa pamamagitan ng stock options at performance bonuses. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi ang pera or titles o success. Ito ay ang kalayaan na maging eksakto kung sino ako nang walang paghingi ng paumanhin, nang walang pagpapaliwanag, nang walang pagsisikap na magkasya sa definition ng iba ng worthy. Nag-engage kami ni Sofia sa isang beach sa Boracay. Walang fancy party, walang pressure, 2 tao lang na nagkita pagkatapos matutunan kung ano talaga ang kailangan sa isang partner. Siya ang nag-propose sa akin actually, na bagay dahil ang buong relasyon namin ay binuo sa pagtanggi sa tradisyonal na expectations. Alam mo, wala akong MBA, biro ko nang ilabas niya ang singsing? Mabuti, sagot niya. Ayaw ko ng taong naniniwala na nagmumula sa pagsunod sa formulas ang tagumpay. Gusto ko ng taong nagtatayo ng sariling landas, isang taong matapang na maliitin at magpatuloy pa rin. Anyway, narinig ko na nag-asawa ulit si Carla sa isa pang executive sa Apex Financial. Isang taong may tamang credentials, tamang background, tamang pedigree. Tunay kong sana masaya siya na nahanap niya ang hinahanap. Mali ang aming pagsasama para sa aming dalawa. Sa iba't ibang paraan lang. Tinawagan ako ng ama ko ilang buwan pagkatapos ng engagement para sabihing ipinagmamalaki niya ako. Hindi sa pera o success, pero ipinagmamalaki na nanatili akong tapat sa sarili ko. Anak, pwede kang bumalik sa eskwela noong pinipilit ka ng lahat. Pwede kang mag-MBA, maglaro ng laro na gusto nilang laruin mo. Pero hindi mo ginawa. Nagtiwala ka sa sarili mo kahit nagastos ka ng lahat. Mas malaki ang tapang na iyon kaysa sa anumang degree. Salamat, Dad. Ibig sabihin iyon ng marami. At Jaime, ipinagmamalaki rin sana ng nanay mo. Lagi niyang sinasabi na may espesyal kang bagay, isang bagay na hindi matuturo sa classroom. Mukhang tama siya. Sa pagbabalik tanaw ngayon, 5 taon pagkatapos ng promotion party na iyon, na-realize ko na ginawan ako ng pabor ni Carla. Hindi sinasadya, obvious, pero sa pagtulak sa akin sa breaking point, sa pagpapahiya sa akin ng lubusan, pinilit niya akong pumili. Tanggapin ang kanyang definition ng failure o patunayan siyang mali, maging maliit para magkasya sa expectations niya o lumaki sa kung sino talaga ako. Pinili ko ang paglago, pinili ko ang katotohanan. Pinili kong itigil ang paghingi ng paumanhin sa pagiging dropout sa garahe na naniniwala na makakabago siya ng industriya. At sa huli, ang pagpipiliang iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon ang kumpanya ko. May 300 empleyado kami sa 4 na opisina. Ang teknolohiyang binuo namin ay itinuturo na sa business schools bilang case study sa innovation. At ako pa rin ang parehong dropout na nagsimulang mag-code sa garahe. Mas magaganda lang ang resources at may mga taong naniniwala sa vision. Minsan iniisip ko ang gabing iyon sa Grandview Hotel si Carla na nakatayo sa podium na nag-aanunsyo ng plano niyang bilhin ang aking nabigong kumpanya, kung gaano siya kumpiyansa, sigurado kung paano pinalakpakan ng 200 tao ang kanyang karunungan pragmatismo, kakayahang humarap sa mahihirap na sitwasyon. At pagkatapos iniisip ko ang kinabukasan, ang itsura ng mukha niya nang ma-realize niyang mali siya sa lahat, ang sandali na naintindihan niyang ang Ateneo MBA niya ay hindi siya naghanda para sa pinakamahalagang aral sa negosyo at sa buhay. Ang mga taong minamaliit mo ay madalas ang mga nagbabago sa mundo. Ako si Jaime Morales. Ako ay isang college dropout na nagtayo ng technology company sa garahe habang sinasabi ng aking asawang galing sa Ivy League, sa lahat na talunan ako. At natutunan ko na minsan, ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isang tao ay ang kumpletong kawalan ng paniniwala sa kakayahan mo dahil pinipilit ka nitong itigil ang paghingi ng approval nila at simulan ang pagpapatunay ng isang bagay sa sarili mo. Sa lahat ng nanonood nito na sinabihan na hindi sapat, na pinanghamak, na pinaramdamang maliit ng mga taong may impressive credentials at absolute confidence, tandaan ninyo ito. Ang credentials ay sumusukat sa natutunan mo
mula sa iba. Ang tagumpay ay sumusukat sa natutunan mo sa sarili mo. At ang future ay sa mga matapang na magtiwala sa sariling visyon kahit tawagin silang baliw ng lahat. Salamat sa panonood ng kwentong ito. Kung tumama ito sa iyo, kung nagpaalala na ang worth mo ay hindi tinutukoy ng credentials o opinyon ng iba, i-share ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito. Mag-comment sa baba tungkol sa isang pagkakataon na minamaliit ka at napatunayan mong mali sila. At mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang kwento tungkol sa ordinaryong tao na tumanggi tanggapin ang definition ng iba ng tagumpay at nagtayo ng ekstraordinaryong buhay.